Magsasagawa ng pinagsanib na ehersisyong militar ang Armenia at Zewa mula Agosto 12 hanggang 20. Ayon sa Ministry ng Tanggulang Pambansa ng Armenia, lalahukan ng mga sundalo mula sa Peacekeeping Brigade ng Sandatahang Lakas ng Armenia, Hukbong Sandatahan ng Zewa, Europa at Africa, at Kansas National Guard ang mga ehersisyong Eagle Partner 2025 sa Armenia. Ang mga ehersisyo ay idinisenyo para maghanda at magsagawa ng mga gawain sa pagpapanatili ng kapayapaan na may tuon sa mga pamamaraan ng medikal na paglikas. Habang abala ang Rusya sa Ukraine, ang Armenia ay gumawa ng isang pustahan na maaaring sumabog pabalik kay Putin. Ang inyong kakapanood lang ay isang balita na siguradong nagpapabahala ng husto sa Kremlin. Dahil sa loob ng ilang araw, tutungo ang mga Amerikanong sundalo sa Armenia para sa magkasamang pagsasanay militar. Pero hindi lang ito isang ehersisyong militar. Ito ang Armenia na tumatalikod sa Rusya matapos ang 30 taon ng isang alyansang hindi kailanman gumana. At sa likod ng lahat ng ito, may isang pustahan na maaaring magtagumpay ng husto. Maaaring magkamali ng malaki ang Armenia. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na nangyayari. Para maunawaan bakit ang Armenia ay gumawa ng radikal na desisyong ito, kailangan kong ikwento sa iyo ang isang pangyayari ilang taon lang ang nakalipas. Noong 2023, isipin niyo ang eksena. Sa loob ng wala pang 24 na oras, mahigit 100,000 Armenyo ang tumakas mula sa kanilang mga tahanan sa Nagorno-Karabakh. Isang rehiyong separatista na karamihan ay Armenyo na nagdeklara ng kalayaan mula sa Azerbaijan mahigit 30 taon na ang nakalipas. Buong pamilya ang iniiwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Dala lang ang mga pinakaimportanteng gamit. Ito na ang katapusan ng 3 dekada ng kontrol ng mga Armenyo sa rehiyong ito na itinuturing nilang kanilang makasaysayang bayan. At nasaan ang Rusya, ang sinasabing kaalyado at tagapagtanggol ng Armenia? Simple lang. Nanood lang, ang sandaling iyon ang naging huling patak, pero ang totoo, ang Rusya. Dati nang nabigo ang Rusya sa Armenia. Noong 2020 nang salakayin at muling mabawi ng Azerbaijan ang malaking bahagi ng Nagorno-Karabakh na natiling walang ginawa si Putin. Noong 2022 nang salakayin ng mga puwersa ng Azerbaijan ang soberanong teritoryo ng Armenia, hindi kumilos ang alyansang militar ng Russia, ang Collective Security Treaty Organization. Ngayon, tatanungin kita, para saan pa ang isang alyansa sa seguridad kung hindi ka naman ito maprotektahan sa oras na pinakakailangan mo? Ang punong ministro ng Armenia, Nikol Pashinyan, ay hindi isang taong nagtatago ng kanyang mga pagkadismaya. Sa publiko, nagsimula siyang magtanong ng hayagan kung talagang pinaglilingkuran ng Collective Security Treaty Organization ang mga interes ng Armenia. Pero si Pashinyan ay lumampas pa sa mga salita. Sinimulan niya ang isang kalkuladong proseso ng paglayo mula sa Russia na ikinagulat maging ng mga analis ng militar. Una sa lahat, tumigil ang Armenia sa paglahok sa mga military exercises ng Collective Security Treaty Organization. Pagkatapos, inalis nila ang kanilang permanenteng kinatawan mula sa organisasyon. Noon nagsimula na. Noong Pebrero 2024 dumating ang huling dagok. Formal na sinuspinde ng Armenia ang kanilang pakikilahok sa alyansang militar ng Russia at tumigil sa pagbabayad ng kanilang kontribusyon. Pero may paparating pang mas simbolikong hakbang. Ginawa ni Pashinyan ang isang bagay na kakaunting mga lider sa loob ng post-Soviet na espasyong ito ang naglakas loob gawin. Pinalayas niya ang mga Russian na border guard mula sa paliparan ng Yerevan at sa mga estratehikong lugar sa hangganan ng Armenia at Iran. Hindi lang ito basta mga posisyong militar, mga simbolo ito ng kontrol ng Russia sa mga pintuan ng Armenia. At pagkatapos, may bagong problema na lumitaw, mapanganib ang lumikha ng ganitong uri ng vacuum sa seguridad. Nanghuhula ang Armenia na makakahanap sila ng mga bagong tagapagtanggol bago samantalahin ng kanilang mga kaaway ang kanilang kahinaan. At iyon mismo ang nagsimulang mangyari.
Hindi nag-aksaya ng oras ang Estados Unidos. Ang mga ehersisyong Eagle Partner na nakita ninyo sa balita sa simula ng bidyong ito ay hindi ang una. Nangyayari na ang mga ito sa loob ng ilang taon. Pero ngayon ay nagkaroon na ito ng mas malaking kahulugan. Ang mga sundalong Amerikano mula sa komando ng Europa at Africa kasama ang National Guard ng Kansas ay nagsasanay kasama ang mga puwersang Armenian sa Armenia. Ang opisyal na layunin ay mapabuti ang kakayahan para sa mga peacekeeping mission. Pero lahat ay naghihinala na may mas malaki pang nakataya. Pumasok na rin ang European Union sa larong ito. Noong Marso 2025, inaprubahan ng Parlamento ng Armenia ang batas para sa integrasyon sa European Union, isang bagay na hindi inakala noon. At dahil dito, naglagay ang mga Europeo ng mga tagamasid sa hangganan ng Armenia at Azerbaijan bukod pa sa pangakong 270 milyong euro na pinansyal na suporta. Ngayon, isipin mo na ang Armenia ay isang bansa na may 3 milyong katao lang. Malaking halaga na ito, pero may hangganan kung hanggang saan handang umabot ang kanluran. Walang nag-aalok sa Armenia ng talagang kailangan nito. Isang tunay na garantiya ng seguridad tulad ng proteksyon ng NATO. Nais mo bang malaman kung bakit? Dahil mangangahulugan iyon ng direktang paghaharap sa Russia, Turkey at Azerbaijan. At iyan ang linyang hindi pa handang tawirin ng mga Amerikano at Europeo. At dito, nagiging talagang interesante ang kwentong ito. Dahil sa likod ng lahat ng mga kilos militar at diplomatiko na ito, mayroong isang labanan para sa isang bagay na tila simple lang. Isang kalsada. Pinag-uusapan ko ang 43 kilometro ng teritoryo ng Armenia na maaaring lubos na magbago sa mapa ng geopolitika ng Eurasia. Ang bahaging ito ng lupa sa timog ng Armenia ay mag-uugnay sa Azerbaijan sa kanilang enclave na Nakhchivan, na katabi ng Turkey. Mukhang maliit lang ito pero may malalaking implikasyon. Ang rutang ito ay magiging bahagi ng tinatawag na Gitnang Koridor, isang ambisyosong network ng transportasyon na mag-uugnay sa China papuntang Europa, na daraan sa gitnang Asya, Azerbaijan at Turkey. At ang pinakamahalaga, ang rutang ito ay iiwas ng tuluyan sa Rusya at Iran. Kaya nyo bang isipin kung bakit hindi gusto ng Rusya at Iran ang ideyang ito kahit kaunti? Gusto ng Azerbaijan ng ganap at walang hadlang na akses sa teritoryo ng Armenia. Tinatawag nila itong Zangezur Corridor. At hinihiling nila na ito ay maging extraterritorial. Ibig sabihin, walang kontrol ang Armenia kung sino ang dumadaan doon. Parang ito ay isang bahagi ng Azerbaijan na naghahati sa Armenia sa gitna. Siyempre, tinatanggihan ng Armenia ang ideyang ito. Iminumungkahi nila ang isang bagay na tinatawag na engkrusilhada ng kapayapaan. Sa ibang salita, sinasabi nila na sige, pwede kayong dumaan. Pero ayon sa aming mga patakaran, sa ilalim ng aming customs control, gaya ng anumang normal na hangganan. Para sa kanila, ito ay usapin ng pangunahing soberanya. Sa deadlock na ito, pumasok si Trump na may hindi inaasahang panukala. Iminumungkahi ng administrasyon ni Trump na isang kumpanyang Amerikano ang mamahala sa koridor na ito sa loob ng 79 na taon. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang di formal na ideya ay ang kumpanyang ito ang magkakaroon ng kontrol sa buong operasyon ng ruta, kabilang na ang seguridad. At sa mga oras na ganito, alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, sige, pero paano nila masisiguro ang seguridad? May 1,000 Amerikanong mersenaryo na bahagi ng operasyon. Ito ang magiging hatian ng kita batay sa ganitong sitwasyon. 40% para sa kumpanyang Amerikano, 30% para sa Armenia, at 30% para sa Azerbaijan. Pero may isang bagay sa panukalang ito na medyo kontrobersyal. Ang mga mersenaryo na ito ay bibigyan ng pahintulot na gumamit ng puwersa para mapanatili ang integridad ng koridor. Ibig sabihin nito, isang pribadong puwersang militar ng Amerika ang epektibong magkakaroon ng kontrol sa isang bahagi ng teritoryo ng Armenia. At para sa Armenia, isa itong mabigat na dilema. Sa isang banda, nalulutas nito ang problema sa seguridad. Sa huli, poprotektahan ng mga Amerikano ang koridor mula sa anumang pakikialam ng mga Ruso o Iranian. Sa kabilang banda, nangangahulugan ito ng pagsuko ng kontrol sa isang estratehikong teritoryo sa isang dayuhang armadong kumpanya.
Ang panukalang ito ni Trump ay may malinaw na lohikang geopolitikal. Maraming layunin ang matatamaan ng Estados Unidos sa isang galaw lang. Mapapalitan nila ang impluensya ng Russia sa rehiyon, makakalikha ng harang sa hilaga ng Iran, masisiguro ang kontrol ng Amerika sa $1 trilyong na rutang pangkalakalan. At bilang dagdag pa, kikita pa sila ng pera sa proseso. Ang problema ay hindi lang ito simpleng alitan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan. Ang 43 kilometrong lugar na ito ay pinangangambahan ng lahat ng bansa. Nakikita ng Turkya ang rutang ito bilang katuparan ng isang napakatagal ng pangarap. Pagdugtungin sa lupa ang lahat ng mga taong may lahing Turko. Ito ay dahil mayroong iba't ibang bansa na may populasyong Turko na nakakalat mula Turkiya hanggang gitnang Asya. Mga lugar tulad ng Azerbaijan, Kazakhstan at Uzbekistan. Ang Turkya ay palaging nangarap na magkaroon ng direktang koneksyon sa lupa sa mga bansang ito na tinuturing nilang mga kapatid. Nalilikha ng isang uri ng tulay ng mga Turko mula Istanbul hanggang halos sa hangganan ng China. Iyan ang dahilan kung bakit matibay ang suporta ni Pangulong Erdogan ng Turkiya sa Azerbaijan. Dahil ang koridor na ito ang magiging nawawalang piraso para pisikal na magdugtong sa mundo ng mga Turko. Ang Iran, sa kabilang banda, ay desperadong pigilan na mangyari ito. Mayroon na silang Israel at Azerbaijan bilang mga kaaway sa kanilang mga hangganan. Kung maitayo ang rutang ito, tuluyang mapapalibutan ang Iran ng mga puwersang itinuturing nilang kaaway. Mawawala ang mahalagang koneksyon nila sa lupa papuntang Europa sa pamamagitan ng Armenia. At paano naman ang Rusya? Siyempre, hindi papayagan ni Putin na palitan ng rutang kontrolado ng mga Amerikano ang mga rutang dumadaan sa teritoryo ng Rusya. Ito na ang tuluyang katapusan ng impluensya ng Rusya sa timog na bahagi ng Caucasus. At meron pang isa pang aspeto sa kwentong ito na lalong nagpapagulo sa lahat. Si Trump ay sinusubukang palawakin ang mga kasunduan ng Abraham para maisama ang Azerbaijan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga kasunduang ito ay isang malaking tagumpay sa diplomasya ni Trump noong kanyang unang termino. Nagawa niyang kumbinsihin ang mga bansang Arabo tulad ng United Arab Emirates, Bahrain at Morocco na makipagkasundo ng opisyal sa Israel, isang bagay na tila imposibleng mangyari sa loob ng mga dekada. Nais ni Trump na isama ang Azerbaijan sa grupong ito ng mga bansang kaibigan ng Israel at nais mong malaman ang kahalagahan nito. Dahil ang Azerbaijan ay mayroon ng napakalapit na ugnayan sa Israel. Bumibili sila ng mga armas mula sa Israel at nagbabahagi ng impormasyon sa intelihensya laban sa Iran. Ang pagpormalisa ng alyansang ito sa pamamagitan ng mga kasunduan ng Abraham ay lilikha ng mga bansang kaalyado ng Israel sa hangganan ng Iran na mag-iiwan sa mga Iranian na mas nakahiwalay at napipressure. Pero may isang kondisyon. Ang Azerbaijan ay maaari lamang sumali sa mga kasunduan ng Abraham kung pipirma muna ito ng kasunduang pangkapayapaan sa Armenia. Ibig sabihin nito, ang kapalaran ng Armenia ay ngayon nakatali na sa isang mas malaking larong diplomatiko na kinabibilangan ng Israel, mga bansang Arabo at ang tunggalian laban sa Iran. Para sa Azerbaijan, ang komplikadong sitwasyon ay malaking motibasyon para magsara ng kasunduan. Para sa Armenia, ibig sabihin nito na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay hindi lang sa mga nangyayari sa Caucasus, kundi pati na rin sa kung paano magaganap ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Iran sa gitnang silangan. Pero, kaya, saan ba ito lahat patutungo? Tingnan mo. Mayroon sa totoo lang 3 posibleng senaryo. At wala sa mga ito ang sigurado. Ang unang senaryo ay maaari nating tawaging sapilitan. Ang Armenia ay nauuwi sa pagbibigay sa mga pangunahing hinihingi ng Azerbaijan. Pinapayagan nila ang isang uri ng extraterritorial na koridor. Ginagawa ang mga pagbabagong konstitusyonal na hinihingi ng Azerbaijan at isang kasunduan sa kapayapaan ang nilagdaan. Magdadala ito ng matagal ng hinahangad na katatagan sa rehiyon. Ang pangalawang senaryo ay ang pagkakaroon ng panibagong frozen conflict. Isang senaryo kung saan ang mga negosasyon ay hindi umaandar ng walang hanggan. Mananatiling mataas ang tensyon, may mga sagupaan sa hangganan at paminsan-minsang kilos.
Patuloy ang mabagal na paglapit ng Armenia sa kanluran, ngunit nananatili itong lubhang vulnerable. Patuloy ang presyur ng Azerbaijan gamit ang kanilang lakas militar bilang tuloy-tuloy na panangga. Ang ikatlong senaryo at marahil ang pinakamapanganib ay isang bagong digmaan. Ganap na nabigo ang mga negosasyon para sa kapayapaan at nagpasya ang Azerbaijan na hindi na ito maghihintay pa. Sila ay basta na lang sasalakay sa timog ng Armenia upang pilit buksan ang koridor. Magiging isang sakuna ito dahil hindi lang ito magiging laban ng Armenia at Azerbaijan. Ang Iran, na desperadong kailangang mapanatili ang koneksyon nito sa Armenia, ay maaaring makisali sa digmaan upang protektahan ang kanilang hangganan. Ang Turkey, na sumusuporta sa Azerbaijan, ay maaari ring makisali. Bigla, magkakaroon tayo ng isang napakalaking digmaang rehiyonal sa gitna mismo ng isa sa mga pinakadelikadong rehiyon sa mundo. Gaya ng nakikita mo, ang Armenia ay naglalakad sa isang alanganing sitwasyon. Ipinagpapalit nila ang 3 dekada ng pagdepende sa Russia para sa pag-asang maprotektahan ng kanluran. Kung magtagumpay, maaaring lumitaw ang Armenia bilang isang tunay na soberanong bansa, konektado sa kanluran at protektado ng mga garantiya mula sa Amerika at Europa. Kung pumalpak, maaari silang mauwi sa mas masahol na kalagayan kaysa dati. Walang proteksyon mula sa Russia, walang matibay na garantiya mula sa kanluran, at madaling mapilit ng lahat ng panig. Ang nagpapakawili sa kwentong ito ay dahil lampas pa ito sa Armenia. Parang buod ito ng lahat ng nangyayari sa mundo ngayon. Ang Rusya ay nawawala ng kapangyarihan. Ang Estados Unidos at China ay nag-aagawan sa mga rutang pangkalakalan. Ang Israel at Iran ay nagbabanggaan. At ang maliliit na bansa ay pilit na nabubuhay sa gitna ng kaguluhang ito. At ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba ang ginagawa ng Armenia na palitan ang Rusya ng Estados Unidos? O baka naman ang pustang ito ay mauwi sa isang sakuna? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga pagsusuri tungkol sa geopolitika na tulad nito. At i-share ang video para mas maraming tao ang makaintindi kung ano talaga ang nangyayari sa mundo. Hanggang sa susunod!